Muli po ay isang magandang araw sa ating mga kaibigan at sa ating mga kaibigan na nanonood sa YouTube at sa Facebook. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ang Understanding Scriptures Youth Approach. Ako po muli si Jana Teves, o pwede niyo po akong tawaging Sister Jana, at kasama ko po muli si Brother Nelvin Alavanza at si Kuya Melvin Hamora. And kami po ang inyong makakasama. Sila po ang mga kabataan na ating makasama sa ating pag-aaral ng Biblia at sa pagsagot ng mga katanungan mula sa Biblia. Yan, kamusta po ba mga kuya? Okay lang. Praise Mabuti God. naman. Exam week na. Ayan. Ngayon po ay ating pong sasagutin ang mga katanungan na nakita po naming interesting sa Facebook. Yan, ito pong group na ito ay pinost po ito sa isang group sa Facebook na ang pangalan po ay Youth Religious Debate Group. Yan, so ito pong mga katanungan nito ay may kinalaman sa araw ng Sabat. Yan, so ito po yung, meron po siyang 5 katanungan. Ang kanyang title po dito sa kanyang hindi po ito mismo katanungan, kundi mga mga sentences tungkol sa Sabbath keeping. Ang sabi po niya ay the danger of Sabbath keeping. Meron po dito mga 5 sentences. Yan. O argument. O argument, yan po. Meron pong 5 argument. Yan. Una po ay babanggitin ko po muna yung unang 2 na sasagutin po o mas malalaman pa po natin ang tungkol dito sa pamamagitan nating mga kasamang kuya. Yan. Una pong argument dito ay hindi iniutos ni Jesus upang iobliga sa mga mananampalatayang Kristiyano. Ibig sabihin daw po niya ay yung Sabbath keeping daw po ay hindi iniutos ni Jesus upang iobliga sa mga Kristiyano. At pangalawa naman po ay maging ang mga apostol ay walang utos na obligasyon ito ng mga Kristiyano. Yun po. Ayun. So, yung katanungan, o yung kanyang argument, yung first argument niya, halos magkapareha, ano ho. Kaya siguro pagsasabayin na natin ito, Sister Jana at Brother Nelvin, kasi ang sabi niya ay wala daw utos si Kristo o na tayo ay inuobliga na sundin ang Sabat. Ganon din daw anya ang mga apostol. Pero ito po mga kaibigan, gusto ko pong bigyan ng diin. Una, ang mga apostol po ay wala pong utos o iniuutos patungkol po rito kasi ang tagapagbigay ng utos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. So wag po nating hahanapan ang mga apostol ng utos na uutusan tayo sapagkat sila po ay hindi kagaya ng ating Panginoong Diyos na nagbigay ng utos sa bayan ng Israel. Pangalawa po, yung po kasing tanong kung bakit, siguro nagtataka kayo, bakit walang utos ang ating Panginoong Yesus na mangiling ka ng araw ng Sabat, yung direktang sinasabi, kasi sapagkat nung time nila, yung utos po o yung pangingilin ng Sabat, ginagawa na. Hindi na kailangan iutos Hindi pa. na kinakailangan iutos pa. Halimbawa, ganito, Sister Jana. Ikaw ay naghuhugas ng plato. Uutusan ka pa ba ng iyong nanay na, Jana, maghugas ka nga ng plato, naghuhugas ka na? Pera na lang kung iba ang hinuhugasan ko. Ayun, siguro pera na lang kung iba. So, parang ganun din. Pera na lang kung ibang araw yung ipinapangilin natin, siguro. O kung ibang araw, yung pinangingilin nila, malamang iuutos sa kanila ulit. Pero, the fact na hindi sila inutusan ay sapagkat existido o umiiral o sinusunod nila yung utos na yun. Ganun din. Kapag ikaw ay naghuhugas na, hindi ka nauutusang maghugas pa. Halimbawa, meron tayong text sa Bible na nagsasabi na ang utos na ito ay umiiral na. Basahin po natin sa New Testament. Sa aklat po ni Dr. Lucas, sa kapitulo po nito ay 23, ang talata po nito ay umpisahan natin sa 53 hanggang 56. Ganito po natin mababasa. At ito'y ibinaba niya at binalot ng isang kayong lino at inilagay sa isang libingang hinukay sa bato na dooy wala pang nalilibing. At nooy araw ng paghahanda at nalalapit na ang Sabat. At ang mga babae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tiningnan ng libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. At sila'y nagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango at mga unghuwento at ng araw ng Sabat sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Ayon, ano daw ang ginawa ng mga babae nung araw na ng Sabat? Sila'y nagpahinga ayon sa Utos. So bagamat wala yung sinasabi ni Kristo, gawin mo to, mangiling ka ng Sabat, maliwanag sa talata na meron na o yung utos na yun ay umiiral na.
Kasi alam nga noong tatlong babae, nila Maria, na pagdapit hapon na ng araw ng Biyernes, yun po ay Sabat na. At ang sabi ng text, nais ko pong bigantiin, at ng araw ng Sabat, sila'y nangagpahinga ayon sa utos. So meron pong utos. Kung bakit hindi inuutos, kasi umiiral na ang utos. Okay. Napakalinaw po ng naging sagot sa atin. Dagdag. Yan, meron po bang